Good morning, alas 8 ng Huwebes, Marso 18, Anyo 2021, Kanton po, para sa isang maikling paghahatid ng kaalaman hinggil dito sa ating tinututukang Talyano fraud. Ito po ay walang iba kundi ang mga compilation, galing sa compilation ni Mr. Bob Cauty. Mr. Bob Cauty. Matatagpuan ang kanyang website sa www.bobcauty.wordpress.com. Nandiyan po ang mga karagdagang impormasyon hinggil po dito sa ating pagbabantay sa paghahatid ng mga tidbits tungkol sa kanyang mga nadiskubre. And of course, pinasasalamatan din po natin ang kanyang kagandang loob na dito sa kanyang aklat na atin pong tinalakay nung nakahapon, yung Talyano Gold Fraud, yan po ay extract dito sa kanyang, galing dito sa kanyang aklat na The Fool's Gold Trade. Sinasabi rito mga fallacy and fable, mga pabula na nakikita sa mga Philippine history, lalo na itong pag-dump. Ano ibig sabihin ng pag-dump? Tinatapon ho yung mga kabulaanan lamang para patunayan o lamang para maiusad ang kanilang interes, na gaya nitong Talyano Gold Fraud. Meron po siyang aklat, ang Fool's Gold. Yan po ay tayo bibili ng isang kopya para ang mga nilalaman yan may bahagi ko rin po sa inyo. Yung iba. Okay. So, bilang karagdagan po, nais ko pong ipapansin yung kanyang compilation dito po sa ginawa. Yung mga pinagagagawa ng mga grupong yan lamang para patutuhanan o patunugin o ipakita sa atin na meron nga talagang Talyano. So sinasabi niya rito, the consistency is impossible. Misleading and fraudulent documents offered in support of Talyano group to the Talyano fraud, no? And dito nga po, sinasabi niya rito na yung mga larawan, minamanipulate ho ng mga fraudsters na yan. Tulad na lamang ho nung pag-manipulate ng larawan ni Gregorio Aglipay. Pinaniwala ho sa atin na yun daw ho si Jose Rizal. Nung bumalik sa Pilipinas, yun daw po si Father Jose Antonio Diaz. Malinaw naman po. Gregorio Aglipay po yun, hindi po si Jose Rizal. Mga nandoon yung mga pandarayan, nandoon din po siyempre yung nagsuot ng Royal Gala attire na galing kay Prince Charles, pero pinalitan ho yung ulo. Now, ito po yung pinipresenta na makikita sa internet na si Prince, di umano, yan daw itong nandito nakikita ninyo na may turban, pero pagpapakilala rito ay golden sa lakot. Yan daw po ay si Prince Julian MacLeod Talyano in His Majesty attire, wearing golden salakot and standing in between with elected President Manuel Quezon, ito, and Vice President Serhing Usmeña with Don Gregorio Madrigal Acop, sus Marioset, and likewise in his Royal Traditional Majesty attire, ito, at standing at the back in between of President Manuel Quezon and Don Esteban Benitez Talyano was a 45-year-old John or Juan Rojas Talyano. Ito raw po ay picture taking noong presidential inauguration sa harapan ng Malacanang noong Nobyembre 13, 1935. So sa research ni Bob Cauty, hinahanap niya yung golden salakot. Hinahanap din niya kung meron itong original picture. Kaya sinasabi niya, you are invited to find a salakot, a traditional Philippine hat, golden or otherwise, in this photograph. Ito yung picture ng golden salakot. At nakasumpong naman siya ng better quality image
scan copy, ito po ang imaheng yan. So, itong mga Muslim nating kapatid o mga ninuno, wala naman po, hindi naman po nakasuot ng golden salakot. So, yun, foul na kagad, ano? So, still no salakot, di ba? And that's because the people in ethnic dress are from Mindanao. While looking for non-existent salakots and noticing distinctly Muslim dress, you may not have been paying attention to what Manuel Quezon was wearing. Yeah, he was wearing a white suit, as are all those not in ethnic dress. So sinasabi kasi daw ito nung inauguration ni Manuel Quezon. Nung inauguration ni Manuel Quezon, nakaitim ho siya. Hindi ho nakaputi. At meron po siyang tinatawag yung kanyang tailcoat, yung bang parang mahaba yung buntot, parang penguin style. So ito yung larawan niya nung siya nag-take oath. At kapansin-pansin po, mas bata yung kanyang edad dito sa larawang ito, maging si Sir Ringus Menya, kaysa po yung time na nag-take office na siya o nag-take oath na numpa. So, itong ibabaw na to, itong nasa taas, yan po itong nasa taas, during the time ng si Quezon po ay senador pa. It was among documents scheduled for burning as Japanese forces move across Mindanao in World War II. Kaya lang na-save po ito, mabuti na lang na-save at pinadala sa Quezon family and is now part of the Quezon family collection. So the golden salakot photograph was not taken. Remember, inulit ko, the golden salakot photograph was not taken during Quezon's inauguration. It was actually taken in the 1920s nung siya ay senador pa. Parang ganun, ano? Sabi nga, was a senator. So there is no golden salakot. In conclusion, there is no golden salakot, no Prince Taliano in this photograph, but genuine historical figures who actually existed and helped shape the nation. So yan po ang mga pandaraya na iwasan po natin. May kakilala po ako, nagkasusumbong lang, milyon ang nalimas. Milyon po ang nalimas. Milyon. Kasama pa rin ho yung pera na ng kanyang mga kamag-anak na nilimas ng grupong Alpha Omega. Sabi, babanggitin ko na. Bukod dyan, may natanggap din po akong pagbabalita na tutubang itong si Virginia Laroco ay pupunta daw ng Milan, Italy. Ganun ba? Wala ba itong hold departure order? Kaya meron na itong warrant na inisyu laban sa kanya. At bukod dyan, yung banking kabal, yung isang presidente ng bangko. Pinapalabas na active pa siya sa Bankers Association of the Philippines. At very recently nahalal. Pinalalabas ng ganun. Pero ang sabi sa atin ng ating intelligence ay actually nakakulong na yung presidente ng bangko na yan. At ginagawa na lang ng istorya na sinasabing nandyan, very much active. In fact, doon sa BAP ay nahalal siya ng ganitong office o ganitong titulo o posisyon lamang para hindi po mapahiya at hindi ma-discredit yung bangko na kanyang pinanggalingan. Bueno, mamayang gabi ho, tayo po'y magkita-kita. Ano po? Para sa isang live edition, kayong pwede na. Pwede na pong magbalik tayo ng live pero hindi pa po yung full skill. No? Ito ay partial lamang po at to the best of our effort ay may makapaghahatid po, makapagsama-sama tayo mamayang gabi. Ang segment na Good Morning alas 8 ay hatid sa inyo ng NCUP na aking pong pinangunguluhan, Nicotine Consumers Union of the Philippines. Magandang umaga.